So dito po sa session na to, ang learning objectives po natin to define accounting and explain its crucial role in the business world and identify and understand various business transactions and how accounts are classified. Learn and apply the fundamental accounting equation, yeah, and differentiate between the main forms of business ownership. Previously, ang accounting, ang definition niya is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. So, sa accounting kasi, we recognize and select economic events. Hindi po accounting yung sa isang kumpanya, yung presidente, may nangyari sa kanya, let's say namatay, no? Maaaring magkaroon ng future effect yun, pero yung namatay yung presidente ng corporation, ng isang kumpanya, wala pong effect yun sa accounting. So, ang ina-identify lang natin sa accounting and nire-recognize natin yung mga economic events, no? And then we measure, no? We quantify economic events in monetary terms. So, nire-record natin siya in terms of sa atin, no? Sa peso, no? Yan. Sa ibang bansa, of course, let's say sa US, no? Dollars po sila, no? Ayan. So, communicating. So, pagkatapos natin i-record yung mga transactions, we communicate this information. No? We present the information to the interested users through reports and statements. Normally, ang tawag natin dyan, yung mga users, pagdating sa financial accounting, mga external users. No? Kasi meron tayong sinusunod na standards, which is pag-uusapan natin ulit mamaya. No? So, informed judgment and decisions, the ultimate goal of accounting is to provide useful information for decision making. So, napaka-importante ng accounting, kaya ang tawag po nila, no, is a language of business. No? With the advent of technology, yun pong ating pinag-aaralan ay baka later on, no, dumating yung time, hindi na manual yung assessment na ibibigay sa inyo. No? Baka ano na, kasi in our firm, we don't use manual transactions na or recording of transactions because we always use what we call mga accounting software. So, meron din tinatawag na automation ngayon. So, but yung sense nung what is accounting is all about, nandun pa rin dun sa mga technology na pumapasok, no? We still identify, we measure, and then we communicate this information to the intended users, no? Ang role kasi ng accounting, ang tawag po kasi nila sa accounting, no, is the language of business, no? Because accounting keep tracks of the financial performance, and dito sa accounting, madedetermine mo kung kumikita or nalulugi ang isang kumpanya. Ang tawag po doon, mga dear teachers, ay profit or loss, no? We help in decision making. Yung accounting information, nakakatulong siya because it provides for informed choices about pricing, investment. Yan. Ito, no, yung mapag-uusapan natin sa accounting equation, basically, ito yun financial position, no? It shows what the business owns and owes, no? Ito yung mga assets and liabilities, no? Isa sa mga concern kasi nila is to ensure compliance. So, kung sabog yung accounting mo, ay mahirapan ka mag-comply in terms sa legal and regulatory requirements like yung taxation, no? Yung accounting kasi, it provides accountability, shows how business resources are being managed, no? And attracts investors and lenders. This financial information should be reliable, lalo na sa mga crucial for securing funding external users, no? Lalo na sa paglo-loan. Madalas ako matawag sa mga kumpanya kapag yung isang even individual, no, nagpapagawa sila sa amin ng financial statements, no? Kasi mag-a-avail sila ng loan sa bank kasi gusto ng bangko kung kaya ba or may capability magbayad po itong
itong borrower like yung firm, no, katulad po nito, no, itong mga users na to, very ano sila, concerned sila dun sa mga financial information ng company. Sino ba yung mga users ng financial statements ng isang company? Pwede natin i-simply categorize po sa dalawa lang, no, yung external users at saka internal users, no. Normally, yung mga external users, nabanggit ko na po sa inyo kanina, yung mga investors, yung mga lenders, yung mga yung government agencies like BIR, kung corporation ka naman, yung Securities and Exchange Commission, may concern din sila sa corporation, lalo na to protect the investors, no. Meron din mga internal users, no. Yung mga internal users, lalo na yung may-ari, no, internal user po yun. And yung management po ng kumpanya, no, because very very important din po yung mga financial information pagdating dun sa mga internal users like yung mga employees, no, lalo na gusto nila mag-avail ng increase ng sweldo nila, kaya ba, no. So yung external users po, meron po silang binabasa na financial statements na ginawa based doon sa accounting standards. Dito sa Philippines po, yung accounting standard ay nakabase sa Philippine Financial Reporting Standards, no. Yung mga users po ng ng financial statements, lalo na yung mga externals, no, ang assumption po diyan, marunong silang magbasa ng financial statements based sa PFRS, no. Yung mga internal users naman, hindi sila masyadong concerned sa PFRS, no. More on managerial accounting sila, no. So traditionally ang tawag natin pagdating sa mga information, lalo na sa financial statements, ay financial accounting, no. So yung financial accounting ang ginagamit natin para sa mga external users. Tandaan nyo po yun, no? Pagdating naman sa internal users, managerial accounting madalas, lalo na yung mga cost accountants, mga management accountants, yan po yung ginagamit po nila, no? Ulitin po natin, ano, yung mga internal users po, no, normally yung mga owners and managers, yung management, no, ang concern nila dun sa financial information is to make operational and strategic decision, no? And then yung mga employees, no, gusto nila ma-assess yung trabaho nila, yung job security nila, no, and potential raise or bonus, no, sa kumpanya. Kaya yung iba meron tinatawag na CBA, no, yung collective bargaining agreement, no. As to the external users naman, yung mga investors, no, very important yung financial information or financial statement to decide whether to invest in the business, no. Yun namang creditors like banks, yung mga suppliers, they want to assess the business, no, the business's ability to repay the loan or debts. And then sa mga government agencies naman, especially yung BIR, syempre gusto niya for tax purposes, nagbabayad ka ng tamang buwis, no? And for regulatory compliance naman, lalo na yung SEC, mahigpit sa regulatory compliance, no? As to the general public naman, no, yung general public uses financial information to understand the business's impact on the economy and society. Again, no, yung financial accounting provides the external users with financial statements, no. Yung managerial accounting naman provide information needs for internal decision makers, no. Punta po tayo dun sa fundamental accounting principles and concepts. Ito po napaka-importante pagka lalo na po, no, hindi lang po sa pagtuturo sa ating mga estudyante. Ito po talaga yung dapat na alam po ng natin, no, bilang mag-aaral tuloy, no. Bilang mga estudyante, bilang mga teachers, no, and isang gagamit ng ng accounting as a tool for financial information, ano. Ayan. Ito po, no, yung fundamental accounting principles and concept. Kasama po ito sa dapat na una natin pinag-aaralan. Ang assumption sa accounting, kapag gumagawa po tayo ng financial statements, no, meron tayong tinatawag na assumption na yung company going concern siya, no.
Kaya po eroplano yung sinample ko dyan. Nung nakaraang 20, after nung pandemic po, no, itong auditor ng Philippine Airlines, sinabihan ng Philippine Airlines na may problema sa going concern. Pag gumagawa kasi tayo dapat ng financial statements, yung mga report doon, may assumption ka na yung kumpanya tatagal pa siya ng more than 1 year, dapat nga 2 years, 3 years, ganun po. No? Going concern assumption reflects assumptions that the business will continue operating instead of being closed or sold. No? So yung monetary unit assumption naman, you express transactions and event in monetary or money. Sabihin po, yung mga transactions, i-record po natin in terms of money sa atin sa peso. So wala po tayong i-record na transaction na walang involved na pera. Kailangan po natin ng monetary unit. Kaya yung sample ko po kanina, kahit nasa business ang related yung presidente ng kumpanya na namatay, hindi natin pwedeng i-record sa accounting yun. Kasi walang monetary unit. No? Ganun po siya. It may impact the company later on, no, because of the absence of the president. No? Pero, at the time na namatay yung president, walang impact po sa accounting yun. I hope malinaw po yan, ano? Kasi because of the monetary unit assumption. No? And then yung business entity assumption, yung iba ang tawag din nila accounting entity, no? Assumption. Yung business is accounted for separately from the other business entities, including its owner. So kung si kung si Sir Dandy may sariling negosyo, no? Yung personal transactions niya, dapat personal yon. Hindi naghahalo dun sa transaction ng negosyo. Accounting entity concept ang tawag po ng iba. No? Yun lang po, simple lang. Magkahiwalay po ang personal at saka yung negosyo. Yan. Magkahiwalay din yung negosyo mo pang isa at saka yung negosyo mo pang isa. Yung business A mo at saka business B mo, separate po yun. Hindi po sila dapat naghahalo. No? Ito naman yung time period assumption, you assume that the life of a company can be divided into time periods. No? Yan. Example, magre-report ka monthly, magre-report ka quarterly, semi-annual, and then annually. No? Sa accounting standards po, at least annual, no, magre-report ka. The Philippine Stock Exchange requires the listed company like Jollibee, no, na mag-provide ng financial information quarterly. No? Yan. Ito po yung time period assumption. Hinahati-hati mo yung period para makapag-provide ka ng information. I hope malinaw pa po sa inyo, no? And ituloy po natin dun sa ibang natitirang concepts. Ito po, yung revenue recognition principle naman, ito po yung basic po ito, no? Kasi sa higher accounting may mga discussions about revenue recognition principle. Pero ito po yung basic, no? You recognize revenue when it is earned, no? Hindi po when the cash is received. No? Yung revenue, you recognize the income kapag ka na-earn mo na. Hindi kung kailan mo na-receive yung cash. Ganyan po yung accounting. Isa po ito sa kinalilito even ng ibang mga negosyante, no? Based sa experience ko po, no? Kasi hindi nila naiintindihan na accrual basis po yung accounting. Ang term po ay accrual basis, no? Yan. So, revenue is recognized when it is earned and realized or realizable, no? Regardless of when the cash is received. Yan po ang revenue recognition principle, no? Yan. Doon naman po tayo sa cost principle or historical cost principle. Yung mga assets are recorded at their original purchase price. No? So, pag binili mo po yung laptop, kunwari 20,000, ire-record mo po siya 20,000. So, after 1 year, nakita mo po may bagong laptop, 25,000 na. Huwag nyo pong palitan yung ni-record yung 20,000 last year. No? Kasi nakita nyo po yung bagong laptop, 25,000 na. I-record mo, i-maintain nyo po yung record at historical kung magkano nyo po siya nabili. So, yung matching principle naman,
ito related po to sa income and expenses po, or revenue and expenses, no, yung principle ng matching, no. Expenses are recognized in the same period as the revenues they help to generate, no. Example po, no, kung kunwari po sa basic na individual, no, nagtatrabaho, no, ang kita ko galing po sa salaries, no. Ang mga expenses ko doon during the month, yung transpo ko, yung food ko, yun, minamatch mo. Kumita ba ako o hindi? Ganun po yung matching principle. So, the company must record its expenses incurred to generate the revenue reported. So, minamatch mo siya para makuha natin kung kumita ka or nalugi ka. No? Yan. So, meron din tayong full disclosure. Hindi naman to masyadong concern, no, pagdating sa lower accounting. Mas concern ito kasi sa higher accounting, no. Yung a company is required to report the details behind the financial statements, no, that would impact users decision. Kaya meron po tayong tinatawag na notes to financial statements, no. Bukod dun sa apat na financial statements na gagawin nyo po, no, meron pa pong tinatawag na notes to financial statements in higher accounting because of this principle, yung full disclosure, no. Meron din tayong tinatawag na concept na hindi ko na lang po nailagay dito, no, yung materiality, yung only information significant enough to influence the decision of users needs to be disclosed. Yun. So, kung material siya, lalo na makaka-influence po sa decision, dapat po siyang i-disclose. Kung hindi naman, kahit na hindi na po, no, hindi mo na kailangan siyang i-disclose, no? Ganon. So, meron pong isa pa, no, yung tinatawag na conservatism. Sa US, ang tawag po nila conservatism. Sa UK naman, ang tawag nila prudence, no? When in doubt, pagdating sa accounting, choose the option that is least likely to overstate asset. So, be conservative, no? Huwag ka mag-overstate ng asset mo, no? Huwag ka mag-overstate ng income, and huwag ka mag-understate ng liability tsaka expense. Yun ang conservatism or prudence pagdating sa accounting principle and concepts, no? So, again po, no, ganun ang principle ng conservatism, no? Huwag ka mag-overstate ng asset, ng revenue. Huwag ka rin mag-understate ng iyong liability at saka ng mga expenses. Sabi mo, ang expense mo 5,000 lang. Pero ang expense mo pala 25,000. So, hindi ka conservative nun. Ganun po siya, no? Dapat i-disclose mo kung magkano talaga yung expenses mo. May mga reason behind yan. Tsaka na lang po natin i-discuss yung mga ganun dahil minsan ginagamitan po ng issue yan dahil sa mga fraud, no? May mga gusto po kasi silang ipakita na maganda yung performance ng company o net income ako, nagtatanggal siya ng expense, no? Ayun po nangyayari. Yun, hindi siya conservative. Ganun po. So, yung financial statements, missing yung kanyang pagiging prudence kasi nga, tinanggal niya yung expenses niya para pakita niya maganda yung performance, no, ng kumpanya because mas mataas yung kanyang income over expenses, no. As we go further, maintindihan po natin yun paano nagkakaroon ng effect na gano'n, no? Dahil may analysis po tayo na effect ng mga transactions, no? Ayun po. Kaya pa po, mga teachers, pasensya na po kayo kung mabilis, no? Actually, I think, ano pa naman, mabagal pa naman tayo, Miss Beth, no? Yeah. Pero po kayo ipapakita ang isang slide. I-type nyo lang po A, B, C, and B. B. Yes, the correct answer is B. Yeah. Now, let's move on to our next topic about the business entities. Ano-ano ba yung mga business entity? Ito nga, yung sole proprietorship, which is owned by just one individual. A partnership, which is owned by two or more individuals, no? Yan. So, pag sa mga estudyante ko minsan, tinetechnical po natin sila. Pag sinabi ko, 2 or more, hanggang ilan ang pwede. So,
Pwede ba 1,000? Yes, pwede kasi nakalagay 2 or more. So, minsan lumalabas na lang impractical kasi nga masyado na pong marami yun, di ba, no, yung 1,000. Pero depende kung anong partnership din kasi yung tinatayo mo. Dito po sa Philippines, dalawa po yung type ng partnership dito in general. Meron pong tinatawag na general partnership at saka general professional partnership. Kapag ka general partnership, pwede ka po magtayo ng trading or services other than dun sa profession. Ano ba yung mga kino-considered na profession ng Philippines? No? Let's say lawyer, accountants, yung mga may license po, no? Like engineers, no? Pag nagtayo ka ng professional partnership, ang tawag po dun ay general professional partnership. So hindi ka po pwedeng mag-add ng partner na hindi katulad, hindi kabaro mo. So dapat kung magtatayo kayo ng professional partnership, pare-pareho kayo lawyers. Ganun po siya, no? So hindi ka pwedeng magtayo ng corporation noon kasi bawal, no? Kasi nga binagbabawal ng batas natin na ang profession hindi siya pwedeng mag-form ng corporation, yung mga professional. So, anong klaseng partnership lang ang pwede mong itayo? Na kahit na magkakaiba kayo ng profession, pero ang gusto nyo lang naman pala is magtinda ng merchandise, no? Mag-import ng merchandise and then eventually ibenta mo rin, mag-buy and sell ka. So, o kaya naman magtayo ka ng service company na hindi related sa profession as classified by the PRC. So, magtayo ka ng general partnership. So, in general partnership, for tax purposes, para din siyang corporation. No? Kasi yung kanyang tax rates ay halos pareho ng corporation. No? Yun po yung dalawang partnership. Tandaan nyo po yun, partnership, general partnership, at saka general professional partnership. So, some partnership have several thousand partner as I mentioned kanina kasi mga professional partnership sila. Even sa Sisip Gores and Belayo, marami na rin silang partners doon, no? Dahil matagal na po yung accounting firm na yun. Yan. So yung corporation naman, it is owned by individuals who normally are not active in the day-to-day operation. Let's say kung gusto mo po Mamayko na maging stockholder ng Jollibee. So, owner ka po ng Jollibee. Pero, hindi ka part ng day-to-day operation po ng Jollibee. Yun po yung isang idea po ng ikaw ay isang owner ng isang corporation. No? So, a form of business entity na corporation may be owned by thousands of individuals. Ang tawag po natin sa kanila ay stockholders po. No? So, pagdating sa characteristics po ng iba-ibang business ownership, no? Ulitin lang po natin until may summarize po natin siya, no? Yung sole proprietorship po, it is owned and run by one person. So, anong characteristic niyan? Easy to set up. Owner receives all profits but is personally liable for all debts. Take note of this po, no? Personally liable. Yan. Sa lahat po ng utang. No? Yan. Unlimited liability po. Sa partnership naman, again, no, owned and run by two or more persons who agree to share in the profits or losses of the business. Yan. Anong characteristics niyan? Relatively easy to set up. Parang no? Medyo iba lang yung registration pag na-require ka na. Sa SEC rin po ang registration niyan. More capital, of course, and then expertise available. Siyempre, kaya ka kumukuha ng kapartner, hindi mo kaya lahat, no? And partners are usually personally liable. Parang sole proprietor din po siya. So, personally liable din siya, no? Sa higher law po ng partnership, merong way kung paano yung isang partner nagiging limited yung kanyang liability. But as to the creditors po, no? Yung mga partners po, hindi po sila separate sa kanilang firm, no? Wala po silang
distinct personality pagdating sa legal liability. So partners are usually personally liable, no? Yan, katulad po ng mga law firms, accounting firms. Yan po yung mga examples ng mga business ownership na partnership, no? So, yung corporation naman po, ito, may legal entity po siya kasi hindi po siya pwedeng itayo ng hindi aaprubahan ng gobyerno. Kaya meron po siyang tinatawag na legal entity, which is separate and distinct from its owners or shareholders. Ang pagkakaiba po ng corporation, meron siyang tinatawag na limited liability as compared po dun sa dalawang form of business ownership, no? So, kung ako po as investor, nag-invest po ako sa Jollibee ng 10,000, nalugi po bigla yung Jollibee na baon sa utang. Hindi po ako pwedeng habulin ng mga creditors para bayaran ko po yung utang. Kasi limited po ang liability ko. Hanggang 10,000 lang po siya. No? Yun po. Yun po ibig sabihin ng limited liability. Lalo na sa mga large companies like Meralco, San Miguel, no? Yan. Normally they are publicly traded entities, no. Yun po siya. So let's summarize po yung characteristics of businesses, no. As to the business entity, yes, lahat naman yan business entity po yan, no. And then as to the legal entity, ay wala pong separation ng identity yung proprietor tsaka po yung mga partners, no, dun sa kanilang negosyo. Pero yung corporation po, separate po and distinct po yan kasi if not for the permission ng government ay hindi po maitatayo yung corporation, no? As to the limited liability, yan, yung corporation po may limited liability siya, no? Yung unlimited life, although normally po nilalagay po ay 50 years po yung corporation. Tingnan nyo naman po yung BPI, no? Napakatagal ng company po ng BPI. Pinakamatandang bangko po dito sa Asia po ang BPI, no? Yan. If I'm not mistaken po, no? Pero sa Philippines siya po ang pinakamatandang bangko. So halos unlimited life po siya, no? Kasi pwede pong i-renew po, no? And then as to the owner po, no, allowed, no? Of course sa proprietor po isa lang. Sa partnership po dapat po 2 or more. Sa corporation po, sa bagong corporation law po, meron pong tinatawag na one-person corporation. So, yung corporation po is being owned by one person. Yung pong sole proprietor, pansinin nyo po, no? Pagdating po dun sa limited liability, ang corporation po, limited po yung liability. Pero yung proprietor po, hindi. So, yung one-person corporation po, kahit mag-isa lang siya, meron siyang tinatawag na limited liability. Pero may ginawa po ang SEC dyan na process para kahit na limited ang liability mo, ay magkaroon ng tinatawag na security yung mga katransact bilang one-person corporation. Ang tawag po nila ngayon OPC, no? So, pag nagtayo po kayo ng OPC, ang normal po kasi, yung regular corporation po, iba po yung presidente, iba po yung treasurer at saka secretary. Hindi po pwedeng mag-isa ang presidente at saka secretary. Hindi rin po pwede yung presidente, siya rin yung treasurer. Ang pwede po sa regular corporation, ang president, hindi po pwedeng at the same time secretary siya or treasurer siya. Ang pwede lang po si secretary at saka si treasurer. Pwede niyang parehong hawakan yung position na yun. Paano si OPC ngayon? Si one-person corporation. Mag-isa ka. No? Kaya meron po tinatawag na nominee siya. In case magkaroon po siya ng ng incapacity to perform his duty bilang owner ng one-person corporation, yung pong nominee, yung magte-take over po until maipasa na po doon sa tigapagmana ng OPC yung pamamahala, no? Lalo na kung minor pa lang yung pamamanahan mo ng kumpanya mo, no? So at least maglagay ka ng nominee.